Hello there, Pisces sign. Welcome to your monthly reading. So this reading is for the month of February. Love reading for Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus. Pisces, hindi lahat ng Pisces maka-resonate sa reading na to. So text what resonates and leave the rest. Cross watchers, pwedeng kayo to at hindi sila Pisces sign. So put yourself in a situation kung saan man kayo naka-resonate, Pisces. Pisces, if hindi kayo naka-resonate at all, or hindi kayo naka-resonate sa reading na to, please do check your other placements, your Sun, your Moon, your Rising, your Venus sign, dahil pwedeng doon kayo maka-resonate at hindi dito, especially your Moon sign. So, if hindi talaga kayo naka-resonate at all, naguguluhan kayo sa reading, so hindi to para sa inyo. Okay? So, Pisces, ang gagawin ko ngayong February reading is love triangle reading. So, para to sa mga may alam na may third party, kilala yung third party, or kayo yung third party. So, let's see. Pisces, I'm going to pull an oracle card. This oracle card is a heart's hidden secret oracle card. So, for you, Pisces, and the third party. So, may card na isa, and this is for you. Open heart, receptive, empathy, vulnerable. So, Pisces is really vulnerable. Very sensitive si Pisces. Maawain talaga si Pisces. Very, may empathic talaga kay Pisces. Sa third party naman is exhaustion, drain, long journey, depletion. So, let's see. Exhaustion, exhausted. And I think ito siya umalis. Umalis to siya. Siguro na-drain na siya sa person mo. Kaya umalis siya. And ikaw naman parang open heart lang, naawa ka sa person mo. Parang siguro naawa ka siguro sa kanya. Bumalik siguro to siya sa'yo. Siguro ginamit niya yung kahinaan mo, pagiging lovable person mo, na alam niyang sobra mo siyang mahal, kaya he did take the chance to ask forgiveness nung time na hindi na sila okay nitong person na to. So, tignan natin. Love triangle, Pisces, February. Love reading for Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus. See? Nagmo-move forward siya towards with you again. Might be they are LDR as well. So, ano yung nararamdaman niya para sa'yo? So, meron siyang feeling that he wanted to move forward back to you or towards with you. Pisces. Let's clarify. See, Pisces. Nakita niya siguro yung worth mo, Pisces. You might be someone who is very much kind person, supportive, generous. And wala siya masabi sa'yo. Parang worth it kang tao, maganda asawahin, parang ganyan. So, parang mag-e-effort siya. Meron siyang feeling dito na gusto niya mag-effort back to you to offer you the victory na. Pero hindi pa kayo nag-uusap ata nito, Pisces, ngayon eh. Pero decidido naman talaga siya na bumalik sa'yo in a way. So, dito sa isa, yung feeling niya dito sa isa, wala pa siya talagang total decision about them. Let's see. Parang nag-iisip pa siya kung ano yung gagawin niya. Parang feeling niya, hindi niya pa alam kung anong desisyon ng gagawin niya. Parang ganun. About sa kanila. So, I think, naghiwalay to silang dalawa talaga. Kaya siya bumabalik sa'yo. May mga disappointments kasi dito sa kanila eh. And parang may mga a lot of judgment. Nagtalo to siguro sila. Might be about you. So, nagtatalo sila.
and na-stress siguro itong third party kasi parang na-drain siya dito, na-stress na siya sa pagtatalo nila, and parang kaya nga siguro yung person mo nag-decide na siya to come back to you. So what does he wants from you currently? Actually, is not really that sure right now kung ano talaga yung gusto niya sa'yo. In a way, gusto niya balikan ka, gusto niya mag-move forward, pero hindi pa talaga siya sure about that talaga. But yun talaga yun, gusto niya mag-offer sa'yo ng love, gusto kanyang kausapin, gusto niya maging peaceful na ulit kayo, maayos na ulit. He wanted even to be fair with you as well, to offer you love in a way. So, yun yung gusto niya mangyari sa'yo currently. He's still gathering some idea about this. May hindi pa nga talaga niya ginagawa to. Nasa point pa lang na pinaplano niya pa lang talaga to. So, what does he wants from this other person currently? So, honestly, sabi ko nga baka LDR sila. Ang gusto niya siguro talaga dito sa other person na to is yung magkita muna sila or magkita sila. Maybe to see this person first. Let's see, okay. Or sabihin natin na gusto niya din na magkaayos sila. Let's clarify. Wait lang. Okay. So, dito sa other person na to, alam mo itong third party na to, naguguluhan to sa person mo. Bakit? Kasi, gusto niyang okay sila. Sila sabi niyang mahal niya to. Pero, hindi niya nakikita, hindi wala sa gawa, in a way. Sasabi yes, na mahal niya sila, nagmamahalan silang dalawa. Gusto niya maayos sila, namimiss siya nito. Pag hindi sila nag-uusap, namimiss siya nito. Tapos, ito siguro yung sinasabi sa kanya, tapos wala naman siya nakikitang pagbabago sa person mo, sa person nyo. Wala siya nakikitang pagbabago. Kaya na parang naguguluhan siya, nadidrain yung utak niya sa kakaisip, ano ba talagang gusto nito sa person na to sa akin, seryoso ba talaga to sa akin, or something like that. Kasi every time na nagtatalo silang dalawa, I think nag-iisip siya na bumalik sa'yo, ayusin yung sa inyo. Kaya nga dito din sa'yo, hindi din siya sure. Siguro every time pag nagtatalo to sila, naiisip niya lagi ikaw na balikan ka. Pero pag nag-aayos naman sila, sila din dalawa, kumbaga nagpo-focus siya dito in a way. Pero naiisip ka pa din niya. So there is really possibility na itutuloy niya talaga to the next 3 months or this February. Itutuloy niya talaga to yung pagkakaayos sa inyong dalawa. Might be itong person na to, gusto niya na magseryoso na talaga sa kanya yung person mo, kumbaga maging official na talaga sila, pero walang nangyayari. Kasi this is the 4 of Wands in reverse. So parang walang celebration, wala man lang any good news about them, walang progress, could be their relationship. So there is a possibility dahil mabait ka, okay? Dahil mabait ka, Pisces, maawain ka, so open heart, so willing lang, mahal mo siguro to, and willing ka to accept him again, to forgive him. Ginamit niya yung pagkamabait mo sa point na pagbalik niya sa'yo, pero niloloko ka pa din niya. May cheating pa din dito. Not you thought na inayos niya na yung sa inyo, pero niloloko ka pa din niya kasi they are still together. So may tendency na aalis pa rin to in a way. So, pinapakita niya at pinaparamdam niya sa'yo na mahal ka niya, ganyan, bumalik na siya sa'yo, inayos niya na to. So, ikaw naman, tinanggap mo siya, okay, ayos na tayo. Pero yun pala siya, even siya, naiipit siya sa sitwasyon, itong person mo, between you and this other person. So, pinagsasabay niya kayong dalawa na naman.
And kasi nga maguling isipan niya. Minsan na-stress siya kung kanino ba talaga siya magseryoso. Na-stress siya kung, I think you're dealing with the Gemini here. Na-stress siya kung sino ba talaga yung mahal niya. Na-stress siya kanino ba talaga siya mag-stay, mag-seryoso or something like that. So, the next 3 months hold for the both of them is matatrap talaga siya sa sitwasyon dito. Kasi nga, kabalikan naman na kayo, nagkaayos na kayo. Tapos, sila din. So, may ipit talaga siya sa sitwasyon dito. See, may stress to siya talaga. Kasi, nga, they are still together, like, feeling like may progress yung relasyon nila. Pero dito naman is nagkaayos kayo, nagkabalikan kayo, inayos nyo to. So dito minsan nagkakaroon nga sa kanya ng nagkakaroon sa kanya ng, kumbaga, tawag dito, realizations. Parang gusto niyang kausapin to sa part na to. Gusto niyang kausapin to na about na gusto niya nga ayusin na yung buhay niya. Kasi ikaw yung ex dito Ikaw yung ex. Tapos, parang nagpaplano na talaga siya na gusto niyang ayusin talaga na sa inyo. But they are still together. Kaya nga naiipit siya sa sitwasyon. Hindi niya alam siguro kung paano niya sabihin dito sa isa. Yung gusto niyang ayusin na yung sa inyo. Kasi may nararamdaman din naman siya dito. Mahal niya din to. Kaya nga naguguluhan siya. Sino ba yung mahal ko? Sino ba talaga? Kanino ba talaga ako? Saan ba talaga ako papunta? Mga ganong mga bagay. So, how your communication flow be? I think okay naman yung communication ninyo. Pero, Pisces, wag ka. You are observing the situation. Kasi si Pisces, malakas si Pisces ano ba tawag dito? Malakas yung intuition niya. Makiramdam. So, ikaw, Pisces, kahit pinatawad mo siya, okay kayo. Nakikiramdam ka lang din ng tahimik dito sa sitwasyon na to. So, you are gathering some information talaga. Like, you are okay, playing dumb in a way. Pero, you are already observing kung ano talaga yung katotohanan behind your person. See? Okay yung communication ninyo. Pero, though sometimes, nagkakaroon kayo ng arguments, dalawa, in a way, sometimes, siguro may gusto kang gawin, may gusto kang puntahan ninyo, or may gusto ka na, sometimes you want him to be just there for you, mga ganong mga bagay, or, kung LDR kayo, parang you just really want him to talk with you like 24/7, may mga ganon talagang LDR, diba? But hindi mo to nakukuha sa kanya, or kung hindi man kayo LDR is you just want him to be there. Nagkakakayos tayo, I just really want you to prove that to me and just stay here with me. Pero sometimes hindi mo nakukuha pa rin yung gusto mong mangyari sa person na to, sa sitwasyon ninyo. So nagtatalo kayo, and dito ka nag-i-start na mag-observe, dito ka nag-i-start na makiramdam in a way that there is something wrong in a way. But you are still showing love to this person. Minsan hindi ka nakakatulog sa gabi thinking about what's wrong. May something ba? Meron pa ba sila dalawa? Something ganyan. So, will he let go dito sa person na to? Yun na nga. Ilalet go niya ba to? Hindi siya sure. Parang madja-juggle talaga siya between you and this person. Wait lang, nahulog. So, feeling ko dito, maiipit talaga to siya sa sitwasyon, sa ganito, sa inyong, sa iyo, tsaka doon sa isa. And, I think yung mababad trip dito, yung third party. Mababad trip siya kasi aantayin naman yung tutuparin yung mga pangako, wala naman nangyayari. So, kasi nga naiipit na siya sa sitwasyon lalabo din yung connection nila, maghiwalay din sila nito. Kasi,
Kaya, kasi nga, mapapansin din nung isa na parang tumatagal na tayo, walang nangyayari. Asan na yung mga pangako mo? Parang hindi natutupad. Kasi nga, nagkabalikan na kayo eh. So, ipit talaga siya. Kumbaga, hindi siya makagalaw. Trap talaga siya. Hindi siya makagalaw into like, wala siyang freedom na gawin kung anong gustong gawin. Dahil na, nagkabalikan na kayo, nagkaayos na kayo, naayos niya na. Tapos, sila pa din. Parang ganun. Baka, lalo kung dinadahan-dahan niya to or anything. Hanggang sa abot na to sila na maghihiwalay din to silang dalawa ulit. So, ano ba yung, will he commit to you? Let's see. Hindi ko lang sure kung you are married here. Okay, pwede to sa married, pwede naman to sa hindi. Pisces. Pwedeng just serious relationship lang or live-in partner, something like that. Pwede na naman marriage. So, dito Pisces, magkakaroon talaga sa'yo ng clarity about them. Again, kasi dito pa lang magiging ano ka na eh, high priestess. Magiging observant ka na sa mga galawan niya, sa mga nawawalan siya ng time sa'yo, may mga excuses siya, kasi syempre bibigyan niya din ng time to eh. So, magkakaroon sa'yo ng clarity dito, and mako-confuse ka talaga, bakit pa siya bumalik sa'yo? Sa totoo lang, ito yung magiging question sa utak mo. Bakit pa siya nagpursige sa'yo kung naluloko ka lang din pala niya? So, there is a possibility magtatalo talaga kayo dito. And there is also possibility maghiwalay kayo. So, like, maghiwalay sila, maghiwalay kayo. And pag maghiwalay kayo, itatry niya talaga natin bumalik dito sa isa. Parang tarantado lang talaga yung person mo, Pisces. So, mag-try siyang bumalik dito sa isa. Pero, hindi na siya rin kakausapin itong isa eh. Kasi, para dito sa isa, the cycle has already ended. Sa atin dalawa. Hindi naman na siya kakausapin dito. Hindi na. Ang mahirapan talaga siya, mabibigatan talaga siya. Wala na kasi siyang babalikan dito. Buti na. So, yung magiging outcome nyo din dito is, iiwasan mo din kasi siya. You will going to guard yourself from this person. You will not going to accept any offer. And, kakausapin ka pa din naman niya ulit. Pero, parang ikaw ayaw mo na. Pagod ka na. You gave him second chance already. And, parang binaliwala lang niya yung kabaitan mo. Inapakan niya lang yung kabaitan mo. In a way, you accept him, you forgive him, you try your best din na kalimutan kahit hindi nakakalimot. You try your best na ibalik sa dating pagmamahalan ninyo. Nandun na yung chance niya eh. Pero, ginago ka pa din talaga niya. So, this time around, Pisces, you will not going to accept him anymore sa buhay mo. He will talk to you, yes, pero you will guard yourself. Napagod ka na dito eh. So, even siguro this time, magiging matured na talaga siya, na ayusin niya talaga yung sa inyo, ayusin niyo kung may mga anak man kayo is, gusto niya talaga na magseryoso. You will not going to accept him anymore. Kahit pa siguro anong gawin niya dito. Kasi parang sa'yo, pagod na ako. Ayoko na, hindi na. Kung gusto mo magpakatatay sa anak natin, okay, pero yung tayo wala na. So, Pisces, you might be dealing here with Gemini, Leo, Taurus, or Virgo. What else? Aquarius. You might have Capricorn in your chart. Check your placements. Or you might be dealing with Aquarius, Virgo, Capricorn. Taurus, Virgo, Capricorn, Libra, Cancer, Scorpio, Pisces.
So, what else? Aries. As I said, Virgo, Aquarius. So, yun. Sun, Moon, Rising, Venus. So, I'm going to pull an oracle card for you, Pisces. A message for you, Pisces. Healing. Imagine yourself and your beloved surrounded by light. Feel your relationship being healed this very moment. So, this very moment, but in the future, you will going to try to heal from this, to accept him again. But then, ang pagkakamali kasi dito, wala talaga na sa'yo. Nasa kanya na talaga. So, parang nakakarmahin lang din siya sa huli, sa ginawa niya. So, that is my reading for you, Pisces. Thank you, and God bless.